Bago po natin talakayin ng mga detalye, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang kahalagahan ng Senior Citizen Booklet sa pag-avail po ng discount? Well, maraming salamat. Ang booklet ay nakasaad sa batas at saka IRR ng Republic Act 9994. Kung kaya, gusto man nating tanggalin at actually, personally, gustong-gusto ko because halos hindi nagsiserve ng purpose ang booklet. At saka minsan hindi na-enjoy ni senior citizen dahil naiiwanan sa bahay ang booklet at hindi na-present. And sometimes it's so unwieldy. Of course, ang booklet din ay kailangan ng ilang pahinang papel. And if there are 12 million senior citizens, can you imagine how many trees will be cut? Kasi ang papel galing sa kahoy eh. So yan yung nakikita kong practical reason bakit dapat tanggalin ang booklet. Ngunit, nakasaad po kasi sa batas ito na kailangan ng booklet dahil kailangan ng monitor, kailangan ng database. So, I was looking at a centralized database na kung saan may data sharing yung lahat ng mga nagpo-provide, mga merchants. At saka, ang gobyerno should be able to provide parang storage na kung saan malaman ng lahat na users kung kulang ba o sobra yung biniling gamot. Kasi dapat tama lang based on the reseta and based on the consumption of the senior citizens. Kaya I hope that we will also be able to develop fast ang database. Sa ngayon kasi, dahil nasa batas yan, kinakailangan talaga na may booklet. At kung gusto mo nating tanggalin, kailangan rin ng batas na magsaad and ma-define lahat na pamamaraan na kung saan yung reckoning, yung recording, yung pag-treat ng mga yung pagbilang ng mga transactions ay malaman ka agad, hindi lamang ng senior citizen, pati yung mga nabilhan ng senior citizen. So, Attorney, sa minumungkahi ninyo na centralized database, ano po ang detalye kaya nito ang pwede nyong i-share sa amin? At ano po kaya magiging pagkakaiba nito sa booklet na nakasanayan na po ng ating mga kababayang seniors? Actually, kung pag-usapan natin ang nakasanayan, mas okay yan. Kasi isang problema, nakasanayan man at nakakalimutan, hindi mo ma-avail yung 20% discount. Kaya palagay ko, sumasang-ayon ang lahat ng seniors na tanggalin na ang booklet. Ngunit pagka tinanggal mo just for that reason, then you have to amend the law. At kung i-amend mo ang law, magtatanong ngayon kasi we are a government which brings organizing. Kailangan i-organize yung lahat na transaction. So anong magiging substitute na pamamaraan? So ang nakikita ko, kung hindi man booklet, na ang lahat na merchants ay makapag-share kung gaano karami ang nabili, etc. etc. Importante kasi yan kasi may threshold kasi na ibinibigay. In fact, hindi nga halos justified yung threshold ng pagbili ng groceries na kailangan ng booklet, pero ang maximum limit ay 1,300 lang. At nagrereklamo ngayon ang senior citizens dahil yung 1,300 na yan ay binilang sa 2010 na reference. Sa 2010, ang 1,300 nakakabili ng isang sakong bigas. Ngunit sa taon na ito, kung may 1,300 ka, nako, baka hindi mangangalahati yung mabili mo sa bigas. So magiging less than 25 kilos. So ang nakikita po natin, sana po, may mga mekanismo based on the standards set by Congress kasi kailangan ng batas to do a next decision. Kaya I hope that our Congress will also help us prepare. Of course, pinag-aralan din natin ito at nakikita natin with the help of the ICT, a centralized database will really address the issue.
Tama, Attorney. Siguro kaugnay po ito doon sa digitalization na ginagawa po ng ating pamahalaan ngayon. No? Pero, pero may ilan po kasi may mga negosyante na hindi rin pabor sa pagtatanggal ng booklet system dahil mahihirapan daw po sila mag-monitor ng discounted purchases. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito, Attorney? Well, kaya nga, if itong mga negosyanteng ito ay prepared din na mag-digitalize, hindi na po mahirap mag-monitor. Kasi lahat na on data sharing, kunyari, sa isang gamot, kung data sharing ay available, malalaman mo ilan ang binili sa buwan na ito at anong basihan ng pamimili na yan. May reseta ba? O kung over-the-counter, lumampas ba sa 30-day consumption? Yung mga ganun. Okay. Attorney, ano po uli yung mga natatanggap ninyong mga reklamo tungkol sa booklet na nagiging dahilan ng hindi pagtanggap ng mga senior citizen discounts? At ano po yung kadalasan na yung mga nirereklamo po nila tungkol dito? Well, unang-una ang booklet base sa batas ay required, ano? So pagka pumunta ka sa isang butika or isang grocery or mall, at hindi mo dala ang booklet for medicine or for groceries, kadalasan, hinihindihan ka kasi wala kang dalang booklet. May ilang mga parmasya na gumawa ng sarili nilang programa. With that, mukhang confident sila na dahil alam nila yung consumption, saka parang suki na kasi, di ba? So, malalaman kung ano ang consumption. Doon ang mga tindahan, mga merchants, hindi nanghihingi ng booklet kasi confident na sila sa client nila. Ngunit, yung mga tindahan, grocery stores at pharmacy na naghahanap ng booklet, ay hindi mo rin matanggihan dahil yan po ang requirement ng batas. So, para sa akin, dapat nang mawala ang booklet dahil medyo unwieldy. At saka, hindi ka nakaka-claim ng 20% discount kung wala kang booklet, di ba? Ito naman doon sa Kongreso, ang narinig nating na reklamo na may mga seniors na bumili ng mga over-the-counter drugs lampas sa numero. Ibig sabihin, and of course, it is their conclusion na ginawang negosyo. And that is a violation of what is defined by the law dahil ang benefit ng na 20% discount is individual and personal para sa senior citizen lamang at hindi pwedeng gawing negosyo. So, nakalaan po sa batas, klaro po yung requirement and klaro yung safeguards na ginawa ng batas. Ang ayaw mag-observe ng 20% discount kung siya ay isang merchant is liable to 2 years to 6 na penalty na imprisonment or 50,000 to 100,000 na fine. So, klaro po, pati yung mga senior citizen na nag-abuso, meron ding penal clause doon. So, from all the looks of it, the law has already provided certain safeguards. Ang isang tanong, kung tanggalin mo yung booklet, paano ba ma-maintain yung safeguards? Kaya, lumalabas yung resistance ng mga negosyante dahil nawawala ng safeguards kung walang recording system. Kaya ang naging explanation ko is, then the substitute for the recording system is yung mandato ng ating presidente na dapat digitalize ang lahat ng transaction. And that means all the offices of government should work together so that we will be able to set up a centralized database system. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.